Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa 1 chapter 15 verse 9. Sinasabi rito, kung papaanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tayo ay mananatili kay Kristo, tayo ay lalago upang maging magandang sanga na nagbubunga ng marami. Gayunpaman, kung itatanggi natin ang Diyos at maghihimagsik laban sa Kanya, hindi tayo magbubunga. Nang si Jesus ay nagsasalita tungkol sa pagbumunga, hindi niya itinutukoy ang pisikal, literal na prutas. Ang bungang sinasabi ni Jesus ay ang mabubuting bagay na ginagawa natin dahil kilala natin siya. Kung tayo ay tunay na mananampalataya, ito ay makikita sa ating mga kilos. Bago ang pahayag ni Jesus sa Juan chapter 15 verse 9, sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo ang talinghaga ng puno, ang ubas at mga sanga. Itinuro ng Panginoon sa kanyang mga disipulo na siya ang tunay na puno ng ubas, ang Ama ang hardinero, at ang kanyang mga tagasunod ay ang mga sanga. Sinabi niya sa kanyang mga disipulo na kung mananatili sila sa kanya, magbubunga sila ng marami. Ngunit kung hindi sila mananatili sa kanya, wala silang magagawa. Ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo ay angkop pa rin sa atin ngayon. Sinasabi sa atin ng Panginoon na kung paanong iniibig siya ng Ama, mahal din niya tayo, gayon din ng pag-ibig. Ang pag-ibig ni Jesus para sa atin ay agape. Ang pag-ibig ng agape ay walang kondisyon at hindi nagbabago. Ang pag-ibig ni Jesus ay hindi naglalaho o maglalaho. Nang sabihin sa atin ni Jesus na manatili sa kanyang pag-ibig, sinasabi niya sa atin na magpahinga sa kaalaman ng kanyang pag-ibig para sa atin. Sa sandaling tayo ay naglagay ng pananampalataya kay Kristo, ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. Ang kanyang tahanan ay permanente at hindi niya tayo iniiwan. Upang maunawaan ang tunay na kalikasan ng pag-ibig, hindi natin tinitignan ang ating sarili, ang ating limitasyong pagmamahal ng tao sa Diyos. Tinitignan natin ang pagmamahal na ipinakita sa atin ng Diyos. Ang pangunahing paniniwala ng karamihan sa mga relihiyon na ay ang sangkatauhan ay dapat gumawa ng inisyatiba at hanapin ang Diyos at tanging ang pinakakarapat-dapat lamang ang makakahanap sa Kanya. Ang Diyos ng Biblia ay malayo sa ideyang ito. Hindi niya pinanatili ang kanyang distansya. Hindi siya naglalaro, pa-hard to get. Sa kabaliktaran, siya ay nagpasimula sa atin. Siya ang dakilang pastol na naghahanap at nagliligtas sa nawawalang tupa. Hindi natin lubos na pahalagahan ang kamanghamanghang pagmamahal ng Diyos sa atin hanggat hindi natin isinasapuso kung nasaan tayo kung wala ito. Nilinaw ng Biblia na sa ating kalikasan, tayo ay isinilang na hiwalay sa Diyos. Napahamak sa kadiliman at kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at kasalanan. Ang ating Diyos, siyang pag-ibig, ay siyang liwanag, at walang kadiliman ay hindi maaaring pagparaya sa kasalanan. Ang ating landas tungo sa pakikisama sa Diyos ay mabubuksan lamang sa pamamagitan ng walang kasalanan. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.